Mga Paps, si Papi George na naman. At last video, pinag-usapan natin kung ano yung mga dapat nyong gawin pagdating nyo dito sa Australia as a student or on a working visa. Ngayon naman Paps, mag 1-up level tayo. Permanent residency. So ano naman itong permanent residency na tinatawag? Disclaimer lang mga Paps, hindi na natin pag-uusapan kung paano magkaroon ng permanent residency dito sa Australia at napakaraming pathways niyan. Ilalagay ko na lang yung link sa baba ng Immigration Australia para you can check it yourself, Paps. So compare being here dito sa Australia on a working visa, which is typically 2 years and 4 years lang yung duration. Ang permanent residency is isang visa type din dito sa Australia mga Paps, which will allow you to stay here and work here indefinitely. Technically, hindi ka pa citizen mga Paps, but majority ng benefits na nakuha ng citizen, again, hindi lahat, is makukuha mo na as a permanent residency. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. So tara, umpisa na natin. Unang-una sa lahat, magkakaroon ka ng access sa Medicare. So ano naman tong Medicare mga Paps? So kung di nyo alam mga Paps, ang Australia ay isa sa mga bansang may pinakamagandang public healthcare for their permanent residents at citizen. So, itong Medicare is magkakaroon ka ng access sa public healthcare infrastructure nila ng libre tulad ng ambulance, ng ER, ng operation, ng consultation. Kadalasan libre pero minsan may minimal ka ng babayaran. So, compare kung full mo babayaran, mas maganda na magkaroon ka ng Medicare. At ito yung masasabi kong pinaka-sulit nung naging PR kami at naging citizen kami dito sa Australia na naging benefit namin dito mga Paps. Pangalawa mga Paps is yung sa pagtatrabaho mo. Compared kung naka-sponsored working visa ka or student ka, normally nakatali ka lang doon sa employer mo kung saan ka pwede magtrabaho. Kung student ka naman, on a certain number of hours lang per fortnight, per week, yung pwede mong kunin sa pagtatrabaho. Kung permanent resident ka na dito mga Paps, wala nang limit. Pwede ka nang mag-hop ng ibang trabaho, pwede ka mag-skill change, and wala nang limit sa oras mga Paps. Speaking of trabaho Paps, at yung financial benefit na naidudulot nito para sa atin na nandito sa Australia Paps at yung mga pamilya natin na naiwan sa Pilipinas. Siyempre, kailangan mo magpadala ng remittance or pera. Ang maganda dito mga Paps is meron ng isang remittance service na secure, fast at reliable. Maganda pa ang exchange rate na available na dito sa Australia at yan ang TapTapSend. Napakadali mag-register at mag-sign in mga Paps. I-download mo lang ang TapTapSend application sa App Store or Google Play Store. Mag-register ka lang gamit yung, of course, yung pangalan, email address, yung mobile phone number mo dito sa Australia at isang valid ID. Kailangan mo yung valid ID for them to validate your identity for security purpose. Once na validate na nila, which is napakabilis lang, 5 to 10 minutes validated ka na, pwede ka nang mag-start magpadala sa Pilipinas. Isa pa sa pinakamaganda dito mga Paps is wala silang transaction fee or remittance fee na ikakaltas sa padala mo for direct bank transfer at transfer sa digital wallet tulad ng GCash at Maya. At within an hour lang, nandun na kagad yung pinadala mo. Hindi na mamumuti ang buhok ng mga kamag-anak mo, pamilya mo na naghihintay sa Pilipinas. Kapag ginamit nyo ang promo code ko na PINOS, is magdadagdag ang mga kaibigan natin sa TapTapSend ng 30 Australian dollars o 1,000 din yon mga Paps sa Pilipinas sa una nyong padala. So ano pang hinihintay nyo mga Paps? I-download nyo na TapTapSend. Pangatlo naman mga Paps is yung pagkakaroon ng access sa education system nila and benefits para sa mga students. Either i-subsidize nila yung kukunin ng course ng anak mo or kukunin mo, or mas mababa yung babayaran mong tuition compare sa mga international students. Now, compare ka na or yung anak mo and papasok na nga ng university is pwede na silang magkaroon ng access sa HECS Health or Higher Education Contribution Scheme. So, ano naman tinatawag na HECS? Itong HECS is while nasa university yung anak mo, yung government yung magbabayad pansamantala ng tuition fee. Kumbaga, student loan. And after nila makatapos ng university at nakapagtrabaho na sila, merong konting amount na ikakaltas dun sa payslip nila buwan-buwan or every fortnight para mabayaran yung HECS na hiniram nila sa government. Pero ang maganda dito, Paps, is wala tong interest. Pang-apat mga Paps, magkakaroon ka ng access sa welfare system nila such as Centrelink. So ano naman tong welfare system mga Paps?
So, ito is yung government or ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng tulong kung sakaling, for example, is nawalan ka ng trabaho dito sa Australia. Tutulong sila para makahanap ka ng trabaho at magbibigay sila ng konting financial service sa iyo or sa pamilya mo habang naghahanap ka ng trabaho. Ito yung tinatawag nilang job seeker program. Meron pa silang isang tulong na binibigay na, for example, yung household income mo. So, combined income, for example, dalawa kayo nagtatrabaho sa pamilya, yung asawa mo tsaka ikaw, yung combined household income mo is less than the threshold amount na sinet nila for that specific year. Pwede ka mag-apply ng family tax benefit at bibigyan ka nila ng financial assistance din. Panglima mga paps, kung mag-asawa kayo dito sa Australia at pareho kayong permanent resident na dito sa Australia and in God blessing is na biyayaan kayo ng anak at dito nanganak si Mrs. automatic Australian citizen na yung anak nyo kahit permanent resident pa lang kayo. So social, di ba? Mas nauna pang naging Australian citizen yung anak nyo, yung baby nyo compare sa inyo. Pang-anim mga paps, kung PR ka na dito sa Australia is of course, mas malapit na ang pathway mo sa pagiging citizen dito sa Australia kung yan ang nais mo or ng pamilya mo. Kanina nabanggit ko ng majority ng benefits ng isang citizen dito sa Australia is makukuha mo na siya as permanent resident. Pero pag citizen ka, mas marami pa. Benefits na pwede ka nang bumoto sa national and local election nila dito sa Australia. Pwede ka na rin kumuha ng Australian passport na visa-free na majority ng bansa sa buong mundo. Tapos pwede ka na rin tumakbo sa gobyerno nila kung yan ang nais mo, Paps. Pwede ka na rin magtrabaho sa federal government nila or join the army. At ayun lang po, no, yung top 6 para sa akin na top benefit ng mga PR dito sa Australia. Of course, napakarami pa po niyan, hindi natin matatala kay lahat. Tulad ng pwede ka na pong manghiram sa bangko dito sa Australia for your house, for your investment, also for your kotse. Dahil nga indefinite na yung stay mo dito sa Australia, mas mahaba po yung magbigay nila sa inyong duration for your loan. So sa mga paps natin nandito na sa Australia as a permanent resident, kayo po, ano po yung top benefit ng PR na masasabi nyo na talagang nakakatulong po sa inyo? I-comment nyo lang po sa baba. So ayun lang po mga paps, no? Sana po is may natutunan kayo at least dito sa mga pinagsasabi ko. Ingat po kayo kung ano man ang ginagawa nyo at nasan man kayo. Babayu. Cut. Pangalawa naman mga paps is yung sa trabaho. Pangalawa is yung right mo ng pagtatrabaho dito sa Australia. Kung pangalawa mga paps, na ikakaltas dun sa ipapadala mo. Pag direct back transfer. Pang-anim mga paps, kung permanent resident ka na,